Na-curious ka na ba kung kaya bang mauna ng mga hayop sa babala ng kalikasan bago pa man tumama ang sakuna? Isipin mo ito, may mga patay na pating na natagpuan sa mga baybayin ng Thailand at Sri Lanka at ilang araw lang ang lumipas, sinalanta ng tsunami ang rehiyon at mahigit 230,000 ang nawalan ng buhay. Sa Sicily, daan-daang kambing ang biglang bumaba ng bundok at ilang araw lang ang nakalipas, sumabog ang bulkan. Sa China, milyon-milyong bubuyog ang sabay-sabay na lumipad palayo sa kanilang mga pugad at maya-maya lang bumuka ang lupa. Sa Nepal, ang mga sagradong unggoy ay naglabasan mula sa mga templo, sumisigaw sa gitna ng gabi at makalipas lang ang ilang oras, yumanig ang lindol at gumuho ang mga syudad. Pero ang pinaka-nakagugulat sa lahat, nangyari ito sa Japan. Isang kakaibang hayop mula sa kailaliman ng dagat ang inanod sa pampang at ilang araw lang, lumindol ng malakas at sinundan ng tsunami at libo-libo ang nakitil. Ngayon ang tanong, coincidence lang ba ito? O babala ng kalikasan na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Welcome ulit sa isa na namang nakapangingilabot na episode ng Noel Polo TV. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 kwento ng mga hayop na tila nakaramdam ng paparating na sakuna pero hindi pinansin ng tao. Mula sa mga nilalang na kumikislap sa kailaliman ng dagat, hanggang sa mga dagang umaalis sa mga lungsod na malapit ng mapinsala, totoo ngang minsan, mas totoo pa ang kwento kaysa katang-isip. Kaya ihanda na ang sarili, pindutin ang subscribe button at simulan na natin. Number 10, oarfish sighting. Noong February 9, 2025, habang naglalakad ang mga turista sa Playa El Camado sa Baja California Sur, Mexico, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanila. Isang oarfish na may habang 14 feet ang inanod sa pampang. Pero ang mas nakakakilabot, ilang araw lang matapos makita ang isdang ito, yumanig ng malakas ang lupa. Matapos ang mga insidente sa Japan at California, Mexico na ngayon, ang ikatlong lugar kung saan tila konektado ang paglitaw ng oarfish at ang mga lindol. May mga matatanda sa nayon na nagsabing may alamat pa raw tungkol dito. Kapag lumilitaw na ang mga sugo ng Diyos ng dagat, naghahanda na raw ang kalikasan para gumanti. May mga nanalangin pa at nagsindi ng kandila, natatakot na baka may mas malala pang mangyari. Pero ang mga siyentipiko, gaya ni Dr. Maria Torres, isang marine biologist, ay nanatiling maingat. Ayon sa kanya, hindi porket magkasabay ay magkaugnay na. Posible raw na naaapektuhan ang mga hayop ng electromagnetic changes bago tumama ang lindol. Pero hanggang ngayon wala pang matibay na ebidensya. Coincidence lang ba ito o may sinusubukang iparating ang karagatan? Isang lokal na mangingisda ang nagsabi ng isang bagay na hindi madaling kalimutan. May sinasabi ang dagat, hindi lang talaga tayo marunong makinig. Number 9, unusual animal behavior before 1975 Haichin earthquakes. Isipin mo ito, taglamig sa China, yelo sa paligid, pero biglang nagsilabasan ang mga ahas, gumagapang sa gitna ng niebe. Ang mga baka ay naghuhuramentado. Ang mga manok ayaw nang pumasok sa kanilang kulungan. Kung ikaw ang nandoon, aalis ka ba? Ito mismo ang nangyari noong February 1975 sa Haicheng, China. Ang mga hayop ay tila nawawala sa sarili, mga asong walang tigil sa tahol at mga daga na nagtatakbuhan palabas ng bahay kahit maliwanag pa. Kinilabutan ng mga residente at tinawag pa nga nila ito na araw na nawala sa sarili ang kalikasan. Pero imbes na baliwalain, iniulat nila agad ito sa mga autoridad. At buti na lang dahil sa dami at tindi ng mga kakaibang kilos ng mga hayop na pagdesisyonan ng gobyerno na magsagawa ng mass evacuation. Ilang araw lang, isang magnitude 7.3 na lindol ang yumanig sa lugar. Dahil sa likas na instinct ng mga hayop, tinatayang mahigit 150,000 na buhay ang naligtas. Totoo man o hindi ang siyensya sa likod nito, minsan, ang kalikasan na mismo ang nagbibigay ng babala. Number 8, belled buzzard before yellow fever epidemic. Noong 1878, isang malupit na yellow fever epidemic ang tumama sa Brownsville, Tennessee. Habang kumakalat ang sakit at libo-libo ang nakikitil sa buong southern US, may isang nakakakilabot na kwento ang kumalat sa mga tao, isang buzzard o malaking ibon na may kampanilya sa leeg ang kanilang nakita. Sa bawat pag-ikot nito sa bayan, parang sinasabi ng tunog ng kampana na may mawawala na. At unti-unti, naging simbolo ito ng kamatayan mismo. May mga nagsabing prank lang daw ito, pero may ilan din na naniniwala na gawa raw ito ng demonyo. Tinawag pa ito ng mga pahayagan na ibon ng kamatayan. Sa takot, nagsara ng bintana ang mga pamilya, nagsindi ng kandila at nagdasal na lang. Ngayon, alam na natin na lamok ang tunay na nagdadala ng yellow fever. Pero noong panahong yon, takot at kwento ang namayani. Isang survivor pa nga ang nagsabi na hindi lang basta tumutunog ang kampana para bang tumutugtog ito ng panaghoy para sa amin. Panakot lang ba ito o may mas malalim na babala? Sabi ng ilan, gawa-gawa lang. Pero para sa iba, kapalaran na ang kumakatok.
Isang paalala na sa gitna ng sakuna, kahit anong kwento, tinatanggap natin para lang maintindihan ang kaguluhan sa paligid. Number 7. Toad migration before Italy earthquake. Noong March 2009, may kakaibang nangyari sa lawa ng San Rufino malapit sa L'Aquila, Italy. Kalagitnaan ng breeding season ng mga palaka, pero bigla na lang silang nawala. Iniwan nila ang lawa kung saan dapat sila nangingitlog. Para sa mga siyentipiko, malaking misteryo ito. Ang mga palaka na kilala sa pagiging tapat sa kanilang mga breeding sites. Pero ngayon, bigla na lang silang nagsialisan. Ilang araw lang ang lumipas, isang magnitude 6.3 na lindol ang yumanig sa lugar. Higit 300 na katao ang nakitil at maraming bayan ang gumuho. Ayon kay Dr. Rachel Grant, ang namuno sa pag-aaral, maaaring nakaramdam ng babala ang mga hayop, mga senyales tulad ng paglabas ng gas o pag-iba ng vibration sa lupa na hindi nararamdaman ng tao. Sabi pa ng isang lokal na nakaligtas, si Goyal Rossi, umalis ang mga palaka pero kami naiwan. Sa susunod na ako sa mga palaka. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin kung aksidente lang ba ito o patunay na ang kalikasan ay may sariling alarm system. Number 6. Elephant restlessness before Sumatra earthquake. Noong March 2005 sa Sumatra, Indonesia, may napansin ang mga ranger na hindi nila inaasahan. Ang mga elepante na karaniwang kalmado at mapagpakumbaba ay biglang naging balisa. Humila sila ng malakas, winasak ang kanilang mga kadena at tumakbo papunta sa mas mataas na lugar. Nagulat ang mga tagapangalaga. Kahit anong gawin nila, hindi mapigil ang mga hayop. Ang mas nakakakilabot pa ay ilang sandali lang, isang malakas na lindol ang yumanig sa buong isla. Para bang alam na agad ng mga elepante ang paparating na panganib. Ang elepante ay kilala sa pagiging loyal sa teritoryo nila. Kaya't ang bigla nilang pag-alis sa pamilyar na lugar ay isang malaking bagay. Ayon sa mga eksperto, posibleng nakaramdam sila ng infrasound, mga tunog o vibration sa lupa na hindi kayang marinig o maramdaman ng tao. Ang mga paa ng elepante ay may napakasensitibong pads na kayang tumanggap ng pinakakaunting pagyanig. Para bang may sariling early warning system ang kalikasan sa pamamagitan nila. Pero ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng hayop pinapansin. Habang ang mga aso tumatahol at ang mga ibon lumilipad palayo, ang mga elepante ay literal na gumagalaw ng bundok para lang mabuhay. Sabi nga ng isang lokal habang tumatawa, sa susunod hindi na ako magpapaniwala sa GPS. Sasama na ako sa mga elepante. Number 5. Snake sighting before Gujarat earthquake. January 2001 sa Gujarat, India, may kakaibang nangyari. Isa-isa, nagsulputan ng mga ahas sa mga bahay, kusina at hardin ng mga tao. Normal na iniiwasan ng mga ahas ang mga mataong lugar, pero ngayon, para bang sila pa ang lumalapit sa tao. Kinilabutan ang mga residente at ilang linggo lang matapos ang insidenteng ito, isang magnitude 7.7 na lindol ang tumama sa Gujarat sa mismong araw ng kalayaan. Mahigit 20,000 na katao ang nakitil at maraming bayan ang nagiba. Para sa mga taga roon, hindi ito basta kwento lang. Matagal na sa kultura nila ang paniniwalang ang mga ahas ay mga sugo ng mga Diyos. Ayon sa mitolohiya ng Hindu, ang mga ahas tulad ni Shisha ay sinasabing sumusuporta sa lupa at kapag sila'y gumalaw, may lindol na paparating. Sabi nga ni Romesh Patel, isang pari, sugo sila ni Lord Shiva, pero hindi natin pinansin ang babala. Siyempre, may mga siyentipiko rin na nagsabing baka seasonal lang ito. Pero dahil ang mga ahas ay may kakayahang makaramdam ng vibrations gamit ang kanilang tiyan, may posibilidad na nauna nilang naramdaman ang lindol bago pa ang tao. Number 4. Rat infestation spike before the Latur earthquake. Noong September 1993 sa Latur, Maharashtra, biglang napuno ng mga daga ang mga lansangan. Mula sa mga eskinita, palikuran, hanggang loob ng mga bahay, para bang wala ng takot ang mga daga na lumabas sa lungga nila. Parang may tinatakasan sila, sabi ng isang residente. Ilang araw lang matapos ang kakaibang eksenang ito, isang 6.4 magnitude na lindol ang yumanig sa rehiyon. Halos 10,000 ang nakitil at libu-libong bahay ang nagiba. Sa gitna ng trahedya, pinag-usapan ng mga nakaligtas ang mga daga. Bakit nga ba sila naunang tumakas? May naramdaman ba silang hindi natin kayang maramdaman? Ayon sa ilang siyentipiko, posibleng tumatakas lang sila sa mga paggalaw sa ilalim ng lupa o pagbabago sa hangin, pero wala pa ring matibay na ebidensya. Number 3. Bird flock changes before Tangshan earthquake. Bago pa man tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Tangshan, China noong July 1976, na kumitil ng higit 240,000 na buhay, may napansin na kakaiba ang mga lokal. Ang mga ibon, na dati ay kalmado sa kanilang mga pugad, ay biglang naging agresibo. May mga maya na bumabangga sa pader, mga uwak na iniwan ang kanilang mga pugad, at buong kawan ng ibon na bigla na lang nawala. Tahimik ang langit, parang may nagbabadya, sabi ng isang magsasaka.
Ayon sa ilang eksperto, posibleng naramdaman ng mga ibon ang ultra-low frequency waves o pagbabago sa magnetic field bago ang lindol, isang sixth sense na wala sa tao. Pagkatapos ng lindol, nagkaroon ng nakakabinging katahimikan at walang huni ng ibon sa loob ng ilang linggo. Number 2, catfish agitation before earthquake in Japan. Sa Japan, may isang alamat tungkol kay Namazu, isang higanteng hito na kapag gumalaw ay nagdudulot ng lindol. Kaya tuwing may malalakas na lindol, ang mga tao ay napapaisip na kamusta na ang mga hito. Noong 1970s, sineryoso ito ng mga siyentipiko. Inaral nila ang kilos ng hito sa mga lawa at ilog. Ayon sa ilang pag-aaral, posibleng nakakadama sila ng electromagnetic waves bago ang lindol. Pero ayon kay Dr. Hiro Tanaka, mas magaling silang makaligtas sa lindol kaysa hulaan ito. Ngunit sa kabila ng kawalan ng ebidensya, nanatiling buhay ang alamat. Noong 2011, nang tumama ang Tohoku earthquake, trending agad sa social media at tila walang nakasilip sa mga hito. Number 1, before 2008 Sichuan earthquake. Ilang araw bago ang 7.9 magnitude na lindol sa Sichuan noong 2008, may napansin ang mga beekeeper. Ang mga bubuyog ay biglaang umalis sa kanilang mga pugad. Iniwan nila ang kanilang reyna, ang mga itlog at kahit ang pulot-pukyutan. Para sa mga sanay sa mga bubuyog, ito ay hindi pangkaraniwan. Sa normal na araw, hindi umaalis ang mga ito sa kanilang tirahan maliban na lang kung may matinding banta. May 87,000 ang nakitil at sa mga nagbibilang ng hudyat, malinaw ang babala. Sabi ni Dr. Lee Win, parang nasira ang GPS nila, pero marahil iyon ay dahil sa magnetic disturbance. Kulang pa sa ebidensya, pero ayon sa mga lokal, ang mga bubuyog ay hindi nagsisinungaling. Kaya ikaw anong panig mo? Coincidence lang ba ang lahat ng ito? O talagang may lihim na wika ang kalikasan na hanggang ngayon ay hindi pa natin nauunawaan? Comment mo sa baba at kung gusto mo pa ng ganitong kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at samahan kami sa susunod na hiwaga dito sa Noel Polo TV.